Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag, nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy kasayo sa chika dirigdag. Adlaw karon nga sa adlaw. Huwebes, pizza 22 sa buwan sa Mayo tuig 2025. Kami yung mga chikadora nga mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy no Kando Tabar. Ko si Attorney John Destacamento. Uban ni sa last 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadangat dayon attorney ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pamela to inherit debt-free province. Sa Super Balita, Gwen Garcia giingong gisabotahe aron mobiya. Sa The Freeman, Capital reports financial status ahead of turnover, 310 billion pesos assets, 6 billion pesos cash. Sa Banat News, 20 anyos og 27 anyos nagpatuli nakadawat og tag 10,000 pesos. Sa Philippine Daily Inquirer, early signal, Risa open to lead third force in 2028. Sa The Philippine Star, Pala says reconciliation must have no conditions. Sa Manila Bulletin, crackdown on misfits begins. Marcos determined to fire erring government officials. Ug sa Tempo, Philippine Air Force senior officer faces rape charges. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, amoy padangat kaninyo mga balita nga nahipos sa tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team samtang ato asang paningkamutan nga ato mapadangat attorney ang ato ang weather updates gikan sa Pag-asa Mactan. Balik ta? Balik ta, please stand by lang mo diha. Balik jud mi. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick
father of cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! 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 Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, pero sa di pa nato ipadangat atong mga balita, attorney, ato sang dawaton ato ang latest weather update. Gikas pag-asa Mactanias tong linya karon Sir Jomar Eclarino, may buntag. Yes, ma'am. Maayong buntag sa tanan ug sa aton tanang tigpaminaw kinetong latest weather update karong adlaw. Easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pacific ang paday nakaapekto sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati generally fair weather, init ug igang na panahon, gawas ini ni mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon tang mag-monitor sa itong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, sa mga kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius, natay forecast maximum heat index sa Cebu na moabot sa 38 to 39 degrees Celsius, ug under kini sa extreme caution na category. Ang haring adlaw mosalop alas 6 sa hapon ug ang dagat mutao alas 7:50 ganiha sa buntag. Muhunas alas 12:38 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:15 sa buntag. Gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino og maayong buntag niyo tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon ari na ta sa atuang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, Mandaue City Police Office nagkadayon sa pagpahigayon ug inspeksyon sa nagkadaiyang istasyon pagtan-aw sa ilang pagsunod sa mga police protocols. Lakip sa ilang gipang tan-aw maong pagdili sa online gaming. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang unom ka istasyon sa Mandaue City Police Office lakip na ang mga personnel nga anaa sa headquarters ang padayon nga gipaubos sa kinalit nga inspeksyon. Gitanaw ang kaandam sa mga police personnel og disiplina nga gipatuman sa istasyon. Gisusi usab ang mga cellphone sa mga duty personnel aron ma-monitor ang pagsunod sa mga regulasyon batok sa online gaming. There are examples or incidents of policemen involved in illegal gambling or in online gambling. So to avoid those incidents to happen, we regularly check their cell phones. So far so good, ma'am. I think compliant ang whole of Mandaue City Police Office personnel. Gihimugatan ang kamahinungdanon sa pagtuman sa mga regulasyon o gipasidaan batok sa bisan unsang kalambigitan sa iligal nga mga kalihukan. Ang inspeksyon subay na sa mando sa National Headquarters o Regional Office kabahin sa paningkamot sa pagpatuman sa disiplina, operational efficiency o pagpaligon sa pagsalig sa publiko. On top of that is RD is going around also.
actually unannounced, no? So that to check also if they are really compliant, if what we are reporting are true. Ang mga masakpan nga magsugal ang irekomendar nga ipaubos sa investigasyon, magdepende ang silot sa resulta niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan o Barangay Kapitan kumbinsido nga way nahitabong kidnapping sa ilang dapit. Taliwala kini sa mga pamahayag sa nakasaksi nga miingon nga away pamilyara ang nahitabo. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Kumbinsido si Barangay Kapitan Ruben Patigdas sa Suba-Basbas, Lapu-Lapu City nga dili kidnapping ang nahitabo ni adtong Mayo 19 sa gabi sa entrance sa usa ka subdivision nga himutang sa iyang barangay. Taliwa kini sa pamahayag sa mga nakasaksi nga adunay usa ka inahan og duha ka mga anak niini ang gidagit og gisakay sa usa ka itom nga sakyanan. Giangkon sa kapitan nga sa iyang pagresponde ni anang gabi una, nagtuo usab siya nga kidnapping ang nahitabo. Apan sa iyang pakisusi, nakita niya ang posibilidad nga away pamilya lang ang nahitabo. Usa sa iyang gibasihan tungod kay duha na kaadlaw sukad ang maong insidente, apan way mga kabanay ang nireport sa barangay o bakaha sa police station. Makita na kung layo ras ka kanang kamaturan nga kidnapping, mo bitong wala na kay kumi ipalawom na lang kay wa say mi bagad why mi tumaw nga ini relative nila nga dunay concern nga wag ta nga ilahang paryente o katong so man nga nagduda ko nga di ba kato family trouble lang to. Nakadawat usab siya sa impormasyon nga ang maong sakyanan nga gigamit sa pagkuha sa mag-inahan gipanag-iya ra usab sa giingong mga biktima. Dugang pa niya nga aduna usab mga residente ang nakakita nga sawa pa ang maong insidente nangaligo pa ang giingong mga biktima og adunay nahitabong panaglalis tali sa pamilya. Usa-usab sa gitataw ni Patigdas nga dili residente sa ilang barangay ang mag-inahan nga giingong gidagit. Samtang giklaro usab ni Mayor Jonard Ahong Chan nga way nahitabong kidnapping sa dakbayan sa Lapu-Lapu o gipasalig niyang dili kini mahitabo. Gibasihan gihapon sa mayor nga way nadawat nga blotter ang kapulisan kabahin sa maong insidente. There is no such kidnapping. Walay kidnapping nga mahitabo, no? Sa ako ray kapasalig ninyo walay kidnapping nga mahitabo. Sa ato ang syudad, ato nang maningkamutan, no? Sa kasamtangan, nagpadayon pang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Apan hangtod karong adlaw, sumapa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wag gihapoy kabanay nga nagpa-blotter sa ilang buhatan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa laing bahin, kagamitan sa disaster response sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, gi-inspeksyon kung kumpleto pa ba kinisubay na sa pagsulod sa ting-uwan o bagyo sa nasud. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Ang Cebu City Police Office misalmot sa gihimong dungan nga PNP-wide annual inspection sa ilang search and rescue equipment sa Camp Sotero Camahog sa Dalan Gurundo sa siyudad sa Sugbo. Tumong tuyo nini aron masayran kung kumplito ba ang mga kagamitan sa kapulisan kung dunay mo tumaw nga kalamidad. Mato ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, nga tinuig kini nga inspeksyon gikan sa ilang uluhang buhatan ngadto na sa mga police station sa tibuok Pilipinas. Mihawom kini karon tungod kay mipahibaw na ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa nga padulong na nga mosulod sa nasod ang ting-uwan nga mahinungdan nga ilang gisusi kung nga kumpleto ba ang ilang mga rescue equipment. Ito naman ay seasonal naman ito, no? Dahil alam naman natin na comes yung ating rainy season, marami na naman tayong mga reported na lugar kung saan ay babahain pag dumating ang ating mga bagyo dito sa bansa natin. So sa PNP dapat naka-ready tayo. So ito yung preparation natin. Atong sa inspeksyon nakita ni Figueroa nga kuwang ang ilang mga gamit sama sa dagko nga maso, jackhammer, gabas ug uban pa nga kinahanglan nga gamiton kung dunay himuon nga search and rescue operation. Ang maong kakuwangan ilang ipaabot sa ilang uluhang buhatan aron mahatagan sila niini tungod kay gihulagway ni Figueroa nga mahinungdanon nga kompleto sila sa kagamitan sa disaster response. So nakita natin kaya this is the beauty yung ating ginagawa nating inspection. Nakita natin yung mga kakulangan ng ating equipment. That is our priority now na may request natin sa National Headquarters.
ang ating mga kulangan dito. Gawas niini tinguha sa CCPO Director nga iyang ipaubos sa duha ka adlaw nga pagbansay-bansay ang iyang mga personnel alang sa search and rescue. Giangko ni Figueroa nga dili tanan nga pulis sa Defense Sugbo ang train niini nga mao hinungdan nga iyang ipaubos sa pagbansay. Yes, we will look into that dahil sa nakita natin hindi naman lahat ng personnel natin na naka-assign sa rescue team ay train talaga para mag-rescue. So gagawin natin yan, we will conduct at least crash course ng mga rescue operation forces. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing balita, mipasalig ang mga abogado sa Kapitolyo nga makapadayon sa iyang termino si Cebu Governor Gwendolyn Garcia hangtod na sa Hunyo 30. Kini taliwala sa nahimong pagduda sa mga gidusong reklamo bato kaniya sa ombudsman. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Kumpiyansa ang mga abogado gikan sa kampo nilang outgoing Governor Gwendolyn Garcia nga matiwas niya ang termino hangtod na sa Hunyo 30. Mi-issue ang Court of Appeals og temporary restraining order sa milabing semana sulod sa 60 ka adlaw ngadto sa ombudsman aron pugngan ang preventive suspension order ngadto ni Garcia. May kalabot kini sa nimong reklamo ni Moises Garcia de Parini bato kang Garcia tungod sa gituuhang quarrying. Nagpabilin nunon ang duda sa mga abogado sa Kapitolyo nganong gipadali-dali ang pagduso sa maong reklamo. Sama na lang sa usa sa mga nahimong reklamo gikan sa nagpailang si Michelle R. Osmeña ngadto kang Garcia sa miaging tuig. Nasuta sa mga abogado nga questionable ang identity sa complainant gikan sa gipakita nga ID hangtod na sa gikuhang notaryo. We'll also take action to investigate, to be fair to him, whether or not he actually did notarize that document and to further explain why the roll number appearing on the notarial stamp. We would welcome her to show up, to tell her where she is, so we can serve the copy of our counter affidavit, because that is required. That is why we did the initial inquiry. Where do we deliver the copy of the affidavit? Padayon muhimo sa uban pa mga legal nga lakang ang provincial government, ilabi na may labot na ang kalikupan. Karong giumol na ni Garcia ang ilang transition team, musanong sila kung unsa man ang nimong mandato gikan sa DILG. Taliwa kini sa gihulagway nilang pagpangdaot gikan sa pikas kampo. I wish to remind everybody of what had transpired in the days leading up to the 12th of May and thereafter. I also wish for everybody to know what continues to be somehow manipulated to create some desired effect. Sa kasamtangan, adunay kapin 6 bilyones pesos nga cash on hand ang Cebu Provincial Government aron itunol ngadto sa bag-ong administrasyon. Tugod dinhi nagpabiling walay utang ang Kapitolyo ngadto sa bisan kinsang financial institutions. Samtang anapa sa 310 billion pesos ang kabtangan kon total assets sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Police Regional Office kun PRO7 mipakita sa ilang nasakmit nga makina sa paggama og armas nga ilang nasakmit ato sa subsub nga operasyon dito sa Dakbayan sa Danao. Ang ilang armas nga nahimo giingong dili lamang mga kriminal sa Central Visayas ang migamit kundi lakip na ang mga langyaw nga terorista. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Maabot sa 15 ka mga illegal gun manufacturing sites na nabungkag sa mga sakmo sa Police Regional Office 7 uban sa Regional Mobile Force Battalion sa pagkalayon sa Danao City Police Station dito sa Dakbayan sa Danao nga gisugdan niadtong Marso 21, 2025 hangtod Mayo 20, 2025. Among subsub nga operasyon ni resulta kini sa pagkasakmit sa daghang makina sa paggama sa illegal nga armas lakip na sa mga materyales niini ug ang mga wala pa mahuman nga mga paltik nga pistola
nga milyon ka pesos ang kantidad niini. Nagsugod ang operasyon sa mga pulis sa bypass operation neto nga Marso 21, 2025 sa barangay Suba sa Dakbayan sa Danao nga gisundan kini sa barangay Kahungan ug sa barangay Kahumayan nga pulos na himutang sa mga bukirang dapit sa mga syudad. Mato ni Pulis Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga gituyo sa mga tighimo sa mga paltik nga armas nga dito sa bukid ang ilang pagmanufacture aron dili sila dali nga masakpan. May pasabot ang general nga nung ilang gipatutukan ang pagpuhag sa legal nga paggama sa armas sa Danao tungod kay sa 80% nga ilang nasakmit nga loose firearms sa nakalain-lain nga mga police operations gitudlo nga ang ilang tinubdan gikan sa Dakbayan sa Danao. 15 illegal manufacturing sites in Danao City in the recent major operations conducted by Pro7 headed by our Battalion Commander Lieutenant Colonel Dumundon in coordination with the Chief of Police of Danao City. Yan, we were able to shut down 15 illegal manufacturing sites and the arrest of several persons and the confiscation of so many machineries, patterns, equipments, and implements used in the production of these loose firearms. May pasabot ang general nga halos tanang kaso sa pagpamusil sa Rion 7 din gagamitan kini og paltik ka pistula. Ang source sa armas mao ang Dakbayan sa Danao. Sa pagkabungkag sa mga gun manufacturing sa Dakbayan sa Danao, daghang kinabuhi ang ilang nasalbar kay kung napasagdan kini magpadayon ng mga kaso sa pagpamusil sa Tibok Rion 7. Base sa datos sa PRO7 netong 2024, makatala ang kapulisan og kapin sa 35 ka kaso sa pagpamusil matag buwan. Apan sa diyang gihingusgan ni Maranan ang pagpuhag sa loose firearms, mutala na lang sila og tagtulo ka kaso sa pusil matag adlaw. Sa diyang mihimo og lawom nga investigasyon ang PRO7 sa manufacturing og armas sa Danao, dinhi ilang nasayran nga dili lang di ay lokal ang ilang mga customer, sanglit na abot usab kini sa mga kamot sa terorista. Usa ka Indonesian national nga giilang nga terorista silang nasod ug laing duha ang nadakpan netong Enero 7, 2022 sa mga personnel sa 1204th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Nalos, lungsod sa Kiamba, probinsya sa Sarangani. Ang mga nadakpan giilang nga silang Anton Noera Gubay uban sa duha ka Pinoy nga sila nga Jimmy Disalis Abulde ug Michael Notartitino. Nakuhagikan kanila ang daghang tag-asa kalibre sa armas, ang isakay sa usa ka van gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ang ginakdang isakay sa motor bangka ug dalhon sa nasod sa Indonesia. This is the proof that really the illegal guns coming from Danao City being made illicitly and illegally by people there are really coming into the hands not only of local criminals but international terrorists. Tungod ng impormasyon mato ni Maranan nga ilang siksikon ang Timok Dakbayan sa Danao aron mahunong na ang paghimo sa mga paltik nga armas. Yang giyawhag ang mga barangay official sa Dakbayan sa Danao nga makigalayon sa kapulisan ug ilhon kinsa kini mga tighimo og armas sa ilang tagsa ka mga barangay. Kung dunay mga barangay officials nga dili mo kooperar, ila kining ireklamo sa Department of Interior and Local Government ug pasakan og kasong kriminal ug administratiba. I would like to take this opportunity to give a fair warning to all barangay officials there na nakinukundon, tinotolerate ang ganitong klaseng activity within their area of jurisdiction. We will be making an official report about this and we will submit it to our Honorable SILG, Honorable John Vic Remulla, so that further administrative and criminal action will be instituted if evidence warrants against our barangay officials. Daghan pa ang ilang namonitor nga mga gun manufacturer nga naa pa sa bukirang dapit sa mga syudad. Gihangop usab ni Marana ang plano sa bagong napili nga gobernador sa lalabigan sa Sugbo nga si Pamela Baricuatro kayang himoong legal ang paghimo og armas sa Danao pinagi sa pag-umol og kooperatiba. Arnold Bustamante, CCTV. Mao katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Inyo mo break sa attorney kay sa atong pagbalik atong mga paghiskot-hiskot na dayon. Okay. Sige. Sige, standby. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Sa paghisgot-hisgot nato karong buntaga, murag dunay bag-o lang episode nga balita partner sa kauluhan. Breaking news. Breaking news, and I think maapektuhan ang tibok nasod ani kay bisag kani pa mo'y naapektuhan karon. I have a feeling this is already a loyalty check before the entry of the newly elected officials to secure the kanang lame duck nga naandan ba nga after midterm elections, road to being a lame duck na ang presidente. So karon nag loyalty check daan because akong nakit-an gi-break mga 30 minutes ago nga ang presidente, si President Bongbong Marcos, gitawag niya og decisive move to recalibrate the Marcos administration in the wake of the 2025 midterm elections. Karon, nanawagan ang presidente sa courtesy resignation sa tanang cabinet secretaries. Tanan, way pili. Grabe. Harus kamunggay. Kini mo'y gianunsyo sa Malacañang sa usa ka press release karong adlaw. Niingon si Marcos nga this is not business as usual.
The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Kana partner unsay pasabot ana niyang we hear them and we will act. Iya pasabot ang resulta sa midterm elections. So ang pasabot niya nga kani ang akong pagtan-aw ani mura siya na medyo naapektahan siya sa resulta gyud sa midterm elections because how often do presidents conduct loyalty checks after midterm elections? Well, I'm sure he will not admit that this is a loyalty check. But we also know that at the start of his administration, it was a unity, which means it was not just his people being put in the position, but naisay ang mga Duterte. So now, nga nasiak na sila, humana sa dang eleksyon, ang pangutana, kining mga tao nga among gi-appoint sa start sa among administrasyon, ako pabakahan ni. Oh, but what for? Kay kung humana sa elections niya dahil tao man dahil ni VP Sara ang uban diha, so for sure ang ilahang loyalty is with the vice president. So karon well, better late than never. Dili pod kay karon wa naman kay angay mga apektuhan sa pamanimuha, di naman na maka-affect sa vote sa imuhang slate for midterm elections. So I can now call the shots and say kung ako ka, you need to show up, di ba? Unsa man. Okay. So karon makita na mo man yang giingon. And when you say the people have spoken and they expect results, I think that also could mean takabaw no, di takatagaan siyang huna-huna, pero kung imong basihan ang resulta sa last elections, pila man ang nakasud sa sa kampo sa mga Duterte. Kung ato jong klaruhon og iha partner 3 plus 2. So ang 3 silang we have ang number 1 Bongo, De La Rosa and Rodante, Marcoleta 3 plus 2 nga sila si Marcos og si Amy Marcos og Camille Villar. Which are also part of his slate which used before. to be. But kayo daw man say official nga pagbuhi. Pero nagpasalamat naman si Camille Villar kang VP Sara ana. Is this also an indication nga naay posibilidad nga magsanib puwersa ang grupo nila sa LP kaniadto, mga tao ni VP Robredo ug ang kasamtang administrasyon? Well, tan-aw na to kung mukagat basad ang mga kuanan na ang Duterte ang sa kampo ni Duterte. Mga pinklawan po kuno. Pinklawan. So karon ang maong desisyon ni tumaw ko ni after not even half of the anointed Marcos's anointed Senate bets won seats in the 2025 midterm elections. It was a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. Niingon si Marcos kuno, gi-quote, "It's time to realign government with the people's expectations. The request for courtesy resignations is aimed at giving the president the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities." To me, very meaningful. But on the surface level, kan dili lang nato i-analyze pag maayo, I think sad nga it's sakto ra sad partner nga kung ikaw, cabinet secretary ka, member ka sa cabinet, you must continue to enjoy the trust and confidence of the person who appointed you to that position. So, but it also work both ways. Kung ako sa dang cabinet member niya, di na ko gusto nga mo trabaho para nimo, I should also be given the same freedom. Yes. So, although it's not usual, it is always within the ambit of the law, di ba? Kay kuan man ni siya, trust and confidence position. So, kung ikaw as a chief executive, you feel that there is a need to, maybe, yung term is recalibrate. When you say recalibrate, mura manggog the desired effect is to make your administration more efficient, more effective, and attuned to the people, what the people want. And so when the people say nga, lahi na, and you can see that even in the local elections, there is a shift, in the people's wants and needs, I guess, and kanang basis for choosing the future and the path of their communities. So then it sounds good. It's a good look ba. But I don't know though of unsay mahitabuan na, because then again it will have a domino effect. Because if you are the cabinet secretary, chances are most of the time you appointed
regional directors, undersecretaries, assistant secretaries nga Imuhas ang tao. makasalig sad ka. Yeah. So then if someone new comes in, then magkatay-katay Mag-hire pod na sa og bagong tao, Yes. and then the efficiency that we wish to nga mao siguro usa sa mga rason Yang gusto makitaan gusto niya siguro. makitaan will be Oh. defeated. Might be defeated. Yeah. So kana let's see no, nindot ni siya kuhaan og reaction sab sa local level karon kaning iyang gihimo. So kana courtesy resignation kinsa sad kaha ang mo padangat sa ilang mga courtesy resignations na abakay usa duha, or what if daghan jud kaayo ang mo resign kay mutapo na noon dito sa Pikas. So mao na ni ang resulta sa unit team nga dili na uni, dili na sa team. Disbanded na ang ilahang grupo. So we'll see kung unsay ending ana partner. Unsa pasabot anang lame duck? Ano mahimong lame duck ang president after the midterm election? Yeah, you don't have like what people are saying now of Gov Gwen, when you cannot rally up support because you're already on your way out. Okay. Yes. So mura na lang ka diha og kuan, manikin na lang ka nga. Yes, in politics, usually they use lame duck when padung na human imong termino and then wa na kay laing padulngan no. When you say you are the president now but padung namang kagawas in your final period of office after naanay napilian nga mupuli nimo in the case of the governor, but in the case of the president wala pay napilian nga mupuli, but people know that you cannot be the president anymore. Forever. Kay maura man na imuhang usa ka termino allowed sa tong balao, diba? So after ana, people will not he will not have as much clout anymore. Correct. Because people will also be looking out for the next big thing. Okay. That's why Parehas ra ron Nestor Archival, mayor sa Cebu City, Pamela Baricuatro sa Cebu Province. Ang ending, ang mga tao karon nanay mga supporters nga nasakitan na ang buot kay daghan na kunog nagpa-BOPK nga wa ni tabang sa kampanya. Ni diretso magka local oy naa day mga ana day. Mo ganito na nawagan si Mayor Raymond Alvin Garcia nga unta kung pwede lang i-retain lang ang iyahang mga empleyado sa mga tao sa City Hall. Well, we'll see no. Nay mga ingon ana nga istorya ang uban na mali na. Ang uban, even some of them reached out to me. Murag maabot na siguro ang panahon. Pareha kung Engineer Nigel Paul Villarete nga nagsabot silang Mayor Nestor. Kung dalon iyang pangan, dili dawaton jud kay dili gyud siya mo endorse. Tumisan si Sir Nigel mao din na iyahang prinsipyo. Si Villarete, dili si Nigel Banyasha, si Villarete. Villarete. Ako sad, hapit na ko maingon nga, FYI, I was not involved in the campaign. I was busy with other things. So I am not the right person to reach out to. Inyo na dyan ang pasa-pasa ang mga kuanda nagpatabang sa inyo ha. Pero you should, if you really were active in the campaign, you should know the people, the movers and the shakers, di ba? I think they know sad kung kinsa. Then ang uban ang uban ani nga duha ang naong or tulo ang naong o di karon daghag naong. Daghag Good luck. So kana siya. Padung na lame duck, usually good mo gawas man na 2 years or 1 year before mag end of term. But kani man good is a very crucial, kanang very divisive man good to nahitabo sa ilang panagbuwag ba. Kung may kaminyoon pa to sila dili to divorce gid to kanang daghan gid ako ni imo ni ingon ana ba. And it showed in the results of the elections, considering diri sa Visayas ug Mindanao were heavily supportive of the Duterte candidates, to the point nga Jimmy Bundok ranked 3, number 3 in Cebu, and all those mga dili kayo familiar names but nagtangag sa pangan nga PDP laban dinha sa balota na nahatagan jud sa suporta sa mga Subuanon og sa especially in Mindanao, and even in Ilocos do na pagani mga kandidato sa mga sa Duterte, do na pagay mga Duterte allies nga nakakuha gihapon og significant amount of number of votes in the north. So makita nato kana imong giingon nga divisive kaayo because again murag people siguro voted in 2022 with the goal nga ma-unify ang nasod, but it just so happened nga somewhere
down the road. By Barry Manilo. By Barry Manilo, ang sampole partner nga nikalit lang og kuan nga kausab ang kuan dagan sa ang huyop sa hangin. So mo na karon pili na sa ta mga tao kini divisive kaayo. And ang mga taga Visayas ug Mindanao di sa magpapildi kay for the longest time we have been deprived of representation nationally. I mean in terms of presidency ba. We have seen a lot of presidents from the north, mostly from the from Luzon. Wala tay nakita nga Visayas ug Mindanao. So karon na abot ang mga Duterte murag they found their voice. Mo ganito kaning Bisaya na pod movement na mga inana. So we'll see partner kung kinsa ning mga mo resign sa iyang gabinete. Napay mga tao si kuan kay murag wala naman sad siguro. Kinsa? Napabay mga tao si VP Sara sa iyang cabinet? Oy. Cristina Frasco. Okay. Unsa man na nimo nga spokesperson man siya kani Anthony Inday Sara pero syempre appeal pud na sa konsiderasyon ang pagpirma pagpirma sa impeachment. So asa man ka kung magbinuwagay na ta asa man ta ginana ba? Okay, bitaw sad no kay naamang gyud ubang tawo nga murag caught in the crossfire jud ni ilahang sitwasyon karon but maabot na unya ang time nga kinahanglan na gyud sila sad mo pili kung kinsa gyud sad ilahang tapunan kay pero ambot lang kung unsa sa gyud ko mo pili ba sila o di kay di ba politics is all about politics is addition. Addition. Mo bitan ng kanang uban labi pag trapo ang kuno na lang tanan parinti bisag layo na kaayo. Naadyo ko'y nadunggan ana na marinte ko no. Nya di man ning parinti ana reklamo ang silingan. Na ko'y kaila kanang tanan na lang nahibunggod ko usay mo tanan ko. Di ba ato am nang parinti ya day na sa pikas sa side man na sa mangangkon. So kana di ba? Kana partner niya naghisgot tag national arita sa mga local nga isgutanan partner kay akong nakit-an dere kini kabahin man ni sa kwarta-kwarta pero kwarta-kwarta pero ato ning hisgutan kay this is we speak so much about accountability, transparency. So karon nga naghisgot na magitag turnover do na nay mga request si governor-elect or incoming governor Pambari 4 nga to pave way for the transition. So agahapon nakig-meeting si Cebu Governor Gwendolyn Garcia with the members of the provincial board including atong mga bag-o nga newly elected, re-elected o outgoing members of the Cebu Provincial Board kagahapon. Special session to no? Special it was described as a meeting, not really a session. Meeting. Pero naman to special session pud ang kuan. Basig na sa special session niya appearance. Okay. Nya gipasiatab ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia nga dunay 310 billion in assets ang Kapitolyo o dunay over 6 billion in cash on hand ahead kini sa pag-turnover niya sa Kapitolyo ngadto sa bag-o nga gobernadora. So mao kini ang gipakita ni Governor Gwen kagahapon during a meeting with members of the provincial board niya. Sa iyang report miingon siya nga strong kuno gihapon ang financial position mo ning gipakita ni Sir Rodel Quintada diri ang general mo ni ang kwarta sa Kapitolyo cash on hand o cash on bank siguro or naba ni total current account bank balances. So na general fund 2 billion, special education fund 1.1 billion, trust fund 1.8 billion, settlement account 195 million, EC account 1 million. So dunay 6,015,634,995 pesos o 24 centavos ang Kapitolyo nga cash on hand ahead sa pag-turnover niya sa kagamhanan ngadto sa bag-o nga gobernadora. So matud ni Provincial Treasurer nga si Attorney Roy Salubre, aside kuno sa province income generating projects, tax collections ug national government allocations, ang Kapitolyo nagkuan sad ko no, earn
The capital is also earning income through interest on bank deposits, referred to as overnight placements, niya naasay kwarta nga nakuha ni ana. Ang gobernadora si Governor Gwen Garcia may remind kini sa mga board members partner to continue to lead among the to continue to drive Cebu as the country's leader in terms of financial position. Kay matod pa niya dato lagi gihapon ang dato gyud ang Cebu, pero mausad ni ang campaign cry or mausad ni ang gi-question ni Governor-elect Pambari 4 nga kung dato ang Sugbo nganong man kuno ng healthcare system sa probinsya nga daghan man hapon kuno walay doktor, walay kuno'y tambal sa mga district o provincial hospitals dinhi sa Sugbo. Well, karon the governor-elect now has that opportunity to correct whatever kining shortcomings sa kuan ni Gwen, sa administration ni Gwen, di ba partner? Yeah. Makita na onya. To me, it's so still very early to say kanabang to project nga ngano na sayo na. Wait until you become, and then when you become, do that para mas makaingon gid ka with conviction nga. See? Pwede gid ay. Nana ba? So kanang wa man ta kabaw no lain man different strokes for different folks. I'm sure you also have your ways of working. Let's see. But to me, it's also an accomplishment on the part of the governor to be able to come up with that. Makibawan naman na nato ba sometimes usa sa mga kalagutan ng mga negosyante ni Governor Gwen is because maayo kay siya mudut-dut og mangita og mga sources of income, apil na lang ilang mga agianan, ilang frontage pabayron kay government property ni, but look where that brought you. It gave us also bisag kanang frontage sa Kapitolyo kay kanang property sa Capitol yaman tong gipa-charge, di ba, gipasukod kana na lang. You will see nga wingon gid kag kuan kamao siya mangita og kwarta para sa kuan ba para makaingon gyud nga samot gyud og ka rich ang province. So ang pangutana kung naabot ba nas mga tao, then we'll see. Mahibaw-an na inig lingkod na pod ni Governor-elect Pamela Bari 4. Kaysa iyasang meeting with the provincial board members, si Gov Gwen sad mi itemize siya sa iyang mga projects kuno nga through her efforts they came to be Sugbo Kahanas, Sugbo Negosyo, Enhanced Countryside Development, Caravan of Services, Sugbusog kining Caravan of Services naka-join mi ani kausa mga bag-o mga legal aid sa iyang Caravan of Services kay ngadto mi sa mga lain mga dapit lain nga mga dapit mo offer og mga free legal services. Mausad nang mahibong kung anong moingon mura man gud og imong paminawon ang mga pamahayag ni Governor-elect Pamela Bari 4, you would think nga ang buhat ra gid sa gobernador is just suroy-suroy Sugbo and pasigarbo sa Sugbo, but we know nga na may Caravan of Services. In fact, magtuyok sad na pirmi sa lain-laing mga dapit sa probinsya. So unfair to me unfair pod for Governor Gwen nga murag i-paint siya nga imong ganan nga project kana ra yung ikaw ang salida, which is not true kay daghan mga ingon ana nga ipangbuhat ka ng mga inaana nga Caravan of Services. I forgot the name, murag duaw alagad ba to ilang pangalan ana basta kanang dal-o na mga nagkalain-lain nga mga serbisyo unya para sa mga dalaget minana Sugbusog, Sugbo Merkadong Barato og nang hinaot siya nga unta mapadayon ni but sa iyang part sad si Governor-elect Pambalik Bari 4 ningon man to siya nga kung tan-aw niya nga nakabenepisyo sa katawhan iyang ipadayonon, pero what's sure is that suroy-suroy sa Sugbo og katong sa tong usa pasigarbo sa Sugbo iyang undangon. Sige, we'll see kay lain-lain man priorities kada leader. Yes. Lain jud priorities partner. So kini tan-aw nato sa doon sa ang labok. Excited sad ko kay ako voter ra ba ko sa province. Constituente man ko ni Governor-elect Pam Bari 4. So hopefully kaning iyahang mga campaign promises pod dili man sad siguro ta nag-expect nga mahimo ginatanan within the first 100 days. Diha dayon, pero at least kanang naay agi nga makita unya.
Para realistic ba, manage our expectations, but at the same time dili sad mo settle for anything less. Kay makitaan man sad nimo nabuhat man kaniadto. So kinahanglan karon mas maayo gayong palabuan if ever, di ba? Every new leader should also find ways to level up the service kay kanang para dili sayang ang pagpili sa mga tao. Okay. Nya. Di naman ta ka level up kay wala tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Ang usa ka pamilya nga walay inahan nga magatiman, magkatibuag gayud. Ang mga anak makatibuag gayud. Walay magatiman sa pagkaon ug sa tanang mga kinahanglanon diha sa pamilya. Una-una ako no, kung unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao, kung walay ang Ginoo dinha kanato. Dili ba may salag man gayud siya? Magsukarap kay way mayong paggiyas o pagatiman. Puno sa suliran ang usa ka tawo kunwa ang Ginoo siyang kinabuhi. Kay ang Ginoo lamang ang tinubdan sa tanang natong panginahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili na gani kita angay mabalaka kay siya nga mo'y atong magbubuhat na sayod kung unsay atong gikinanglan. Busa kinanglan nga kita magpakabuhi uban kaniya. O batuna nato ang hingpit nga pagsalig kaniya. Sa Mateo 6:26 nagingon, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan yatiman sila sa inyong amahan nga tuwas sa langit. Dili ba kamo mas pililhon pa kaysa mga langgam? Kung wag tango nato ang pagduda sa ilang presensya, nan makita usab nato ang iyang gamhanan nga mga kamot nga muhatag sa atong gikinahanglan. Ngayon, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong amahan, sa tanang higayon, ikaw nang uban ug nag-atiman ka namo. Salamat sa imong paghatag sa tanan namo mga gikinahanglan dinhi sa kalibutan. Salamat nga wala kami nimo biyahe. Daghang salamat. Amen. Sama sa Anak Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulmanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua o Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar ug atong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello